palatuntunan para tayo naman ay magkaroon ng silip sa kasaysayan. Ako po si Rod Agas at ito ang Usapang Mindoreños. Kasama natin si JQ sa control at si Ginoong Jong Largado sa bayan ng Mamburao. Tayo po ay live na nagbo-broadcast sa San Jose, Mindoro Occidental. Makakasama na po natin ngayon. Alam po ninyo, ako po'y minsan nagtungo sa Pampanga. Nagulat po ako sa dami ng museum doon at isa sa nakakuha ng aking atensyon na sabi ko kakaiba ito. At iba talaga ang dating, yung Pamintuan Residence. At habang ako po ay naroroon ay nakasalubong ko si Ginoong Aaron Gerland Daluzong Rivera na isang museum guide pero napakagaling ng kanyang ikangay mga kwento ng kasaysayan at sabi ko sana magkaroon din ng museum sa Occidental Mindoro at willing na willing siya na mag-assist at mag-extend ng assistance sa atin. Pero bago yun, ang kasaysayan ng ating pag-usapan at ang kwento ng museum sa Angeles, Pampanga at ang ating pong kasaysayan kay General Emilio Aguinaldo. Sir Aaron Gerland Daluzong Rivera, magandang umaga po and welcome sa ating palatuntunang Usapang Mindoreños. Yes sir, hello. Magandang umaga din. Hey, good morning po sir. Magandang umaga po sa lahat at isang mapagpalayang araw po sa lahat ng ating tagapakinig sa radyo ngayong umaga. Kamusta po ang Pampanga ngayon at kumusta din ang paghahanda ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa inyo pong kinaroroonan, Ginoong Rivera? Dito po sa amin sa Museum of Philippine Social History o sa Pamintuan Mansion, isa po ang site natin sa mga nakatalaga na mag-celebrate ng Independence Day for today at mula kahapon medyo na po tayo, medyo abala na po sa pagprepara pero ngayong umaga po kasabay po tayo dun sa simultaneous flag raising natin dito sa Pilipinas. At sa ating talakayan, Ginong Aaron Rivera, gaano kahalaga yung lugar na kinaroroonan mo ngayon sa bahagi ng kasaysayan ng ating Pilipinas? Alright, so ito pong Pamintuan Mansion o mas kilalang ngayon bilang Museum of Philippine Social History ay isa sa mahalagang istruktura. One of the important cultural heritage here in the Philippines located in Angeles. So ito pong bahay na to ay ipinatayo noong 1890 at naging pansamantalang tirahan at gayon din naging opisina ni Emilio Aguinaldo mula in between May to July of 1899. Kung kaya dito sa bayan ng Angeles naganap ang unang anibersaryo ng proklamasyon ng ating kasarinlan mula sa mga Espanyol. Wow! Papaano kaya napili ni General Aguinaldo na sa unang taon ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ay diyan sa Pampanga gawin, Ginoong Rivera? Si Emilio Aguinaldo ay nagtungo dito sa Angeles noong kasagsagan ng Gerang Pilipino-Amerikano at itong bahay na to ay isa sa mga napili ng parang logistics party ng revolution para gawing pansamantalang tirahan ni Emilio Aguinaldo at gayon na rin gawin siyang opisina tuwing nandito sila sa Angeles. Bukod doon, yung may-ari nitong bahay, si Florentino Pamintuan, ay naging parte ng Revolutionary Committee on Logistics during the time. At bukod doon, si Emilio Aguinaldo, they are actually moving up north nung panahon na napunta siya dito sa bayan ng Angeles. Kaya dito na naganap at dito na rin siya inabot ng June 12 ng 1899. Siyempre sa ating bandila, kung sa mga race na mabibilang sa ating flag, isa yan ang Pampanga sa ikangay symbolic na ikangay yung race ng sun ay nailagay at laging dinadakila, Ginoong Rivera. Yes sir, pakiulit po ang tanong. Ibig sabihin ay kaya ang Pampanga sa history ng revolution ay talagang naririyan sa isa sa mga race ng ating Philippine flag. Yes po sir, actually isang Pampanga sa 8 sinag ng araw na makikita sa ating watawat.
At ever since talagang nagplay ng sa history ang Pampanga, kanya't siguro talagang pinili din ni General Emilio Aguinaldo na diyan ay minsang manirahan. Pero balikan natin Ginoong Garland bilang ikangay masugid na mananaliksik din at tagapagtaguyod ng atin pong kultura sa National Historical Commission, sa mga batang generation, sa mga bagong kabataan ng bagong panahon. Ano ba ang nangyari? 126 na taon na ang nakakaraan. Pwede mo bang sariwain yung mga yugto na yon na dahilan tayo ay nagseselebra ngayong araw, Ginoong Rivera? Ang ating pagseselebra o ang ating pagbibigay tanaw sa ating kalayaan o sa 126 na kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol, kung tutuusin, ay isa sa mga mahalagang parte ng ating kasaysayan at ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Nag-umpisa ito noong 1898 sa Kawit, Cavite, at sa kalaunan, dahil nga ang mga revolusyonaryong Pilipino ay nagmula sa Cavite noong mga panahong na iproklama ang ating independensya o ating they are moving up north o papunta na sila sa norte. Kung kaya lahat ng mga aktibidad na nangyari pagkatapos ng proklamasyon ay tuloy-tuloy na paakyat dito hanggang sa makarating ng Nueva Ecija, Tarlac, hanggang doon sa kahuli-hulihang yugto ni Aguinaldo sa kung saan nahuli siya ng mga Amerika. Sa ating mga tagapakinig, kailangan nating alalahanin na ang naging parang proklamasyon ng ating kasarinlan noong 1890 ay Yes, hello sir. Okay. Our line is I think noon pa yeah. na ipakita ang ating katapangan at ang ating kalayaan, kaya nating i-express. Oo. Diba? Yeah. And hindi rin pala ganun naging kadali, Ginoong Rivera, na yung itayo mo ang bandila, iwagayway mo, hindi rin pala naging smooth na maramdamang kagyat ang tinatawag na kalayaan. Marami pa rin palang pinagdaanan the day after General Aguinaldo waved the flag at Kawit, Cavite. Ay, opo, napakadami, napakahaba ng naging track ng pagkikipagsapalaran ni Emilio Aguinaldo kasama ng Philippine Revolutionaries noong mga panahon na yun. Kung kaya nga hindi ito masyadong na itatalakay sa ating mga textbooks o sa mga schools, pero kung titingnan natin mula sa pagkakatalaga ng ating proklamasyon ng kalayaan noong 1898 sa Kawit, Cavite, nagkaroon tayo ng Malolos Republic sa Bulacan noong 1899 at nagkaroon tayo ng paglilipat ng seat of power sa Tarlac noong 1899 din. Yun mga ganong movement na napakahaba ng naging kalbaryo, kung tawagin na natin, o naging pagkikipagsapalaran ni Emilio Aguinaldo ay ibang Oo, sa mga naririnig lang natin sa textbooks, napakahaba kung titingnan natin. Anong mga elemento na ikangay nagpapatingkad ng bawat selebrasyon ng Araw ng Kalayaan? We have the hymn, we have the flag, and what else? Ano ho ang pag ikaw personal sa iyo, Ginoong Rivera, ang nagpapatingkad ng every June 12 na laging namumukod tangi sa lahat ng selebrasyon sa bawat bayan? Of course, sa ating pagselebra o sa ating pagbabalik tanaw sa ating kasaysayan at sa ating independensya, sa pagyakap nito, bukod sa ating mga bandila, bukod sa pagkanta ng ating pambansang awit, nandun din pumapasok ang ibang elemento tulad ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating bayan.
na hindi natin makikita sa telebisyon, na hindi natin makikita na sinusuot ng mga tao, ngunit mararamdaman natin sa ganung paraan na pagbibigay respeto sa gawian, pagbibigay respeto sa ating bandila, pagbibigay respeto sa ating pambansang awit. And so, isa po ito sa mga elemento na kung titingnan natin na likas na sa tao. Pero bukod doon, kung papag-usapan naman po natin ang mismong selebrasyon, marami pong ginagawa tuwing araw ng kasarinlan. For example, dito sa amin sa Museum of Philippine Social History, isa po sa mga ginagawa namin bukod sa flag raising, meron po kaming wreath laying na idinadaos pagkatapos ng aming flag raising. Ito po ang pagbibigay pugay dito sa naging ambag ng bahay na to sa ating kasaysayan. Particularly doon sa panahon ng pagtatalaga ng ating revolusyon o pagtatalaga ng ating kasarinlan mula sa mga Espanyol. At kung ililink natin sa pinakatrabaho ng National Historical Commission, inaalagaan nyo talaga at pinipreserve yung mga katulad ng mga struktura na yan na lalong magpapalalim ng ating pagmamahal sa bayan. Then, ang National Commission, kamusta siya sa mapa ng pagpapasariwa ng alaala sa nakaraan? Ang National Historical Commission po ay isa sa mga sangay ng gobyerno na nangangalaga sa kasaysayan ng Pilipinas. Bukod po sa pangangalaga ng mga historic sites, isa rin po ang isa sa aming mga mandato ang pagbibigay galang o tamang paggamit ng ating mga pambansang simbolo. Kasama dito ang paggamit ng national flag at tamang pag-awit ng national anthem. So pasok po ito dun sa tinatawag nating Heraldic Code of the Philippines. At bukod po doon, ang National Historical Commission din po ay sinusundan ang Republic Act 10066 o ang National Heritage Act of the Philippines. Dito po naman pumapasok ang pag-aalaga sa mga istruktura o sa mga pamana na ating nakuha o ating namana sa ating mga ninuno o sa mga nauna sa atin. At sa ito rin ang pag-aalaga doon sa mga lugar na napaka-importante at napakahalaga sa ating kasaysayan. Yes. And about the Philippine hymn, tell us something about it, no? At saka yung dapat nating i-obserba at ano ang meron ang lupang hinirang Ginoong Rivera para mas lalo nating ma-educate ang ating mga kababayan every time that we sing that song, lagi nating kinakanta at ipiniplay sa bawat mga pagkakataon na tayo ay opisyal na nagkakasama-sama. Okay po, ang lupang hinirang o ang pagkanta ng national anthem ay isa sa mga allow me to use this term, isa sa mga sagradong bagay sa ating bansa. Sagrado po ang pagkanta dito, ang pag-awit dito. Kung kaya hindi po siya dapat awitin na babaguhin natin ang tono. Hindi siya dapat awitin na may ibang elemento na papasok sa pag-awit nito dahil sinusundan natin yung tinatawag nilang Marcia Nacional Filipina. Yun pong original na himno o original na tono nitong lupang hinirang bago siya naging lupang hinirang. Ang Marcha Nacional Filipina ay ito po ang original na title noong background music ng lupang hinirang. At ang pag-awit po ng lupang hinirang ay again naayon din po dun sa tinatawag nating Republic Act number 8491 o the Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ito nga po ulit, sabihin ko sa lahat, ito ang tamang paggamit ng mga national symbols, tamang paggamit ng national flag at tamang pag-awit ng national anthem. At ang kasaysayan naman po ng lupang hinirang ay noong 1898 po, doon po lumabas ang musika nito.
mula doon kay Julian Felipe. Aha. At nagkaroon po ito ng Spanish lyrics Oh. noong 1899. Aha. At noong 1956, doon pa lang po nagkaroon ng Tagalog na lyrics. Oh, hindi pala nung 1898 Tagalog Opo. na. Ang 1899 po natin na na parang title ng kanta o ang ating ang 1899 natin na version na nakasulat pa sa Spanish, yun po ang tinatawag nating Marcha Nacional Filipina. Ah. Na pinanggalingan din po noong tawag dito, noong pinakatunog niya, yung pinaka background music niya, yung marching tune ng Lupang Hinirang. Ito po ay base doon sa original na tula na sinulat ni Jose Palma na kung tawagin ay Filipinas. Aya. So, pag every time na kinakanta na yan natin, ano ang dapat nating i-observe para talagang full respect meron tayo both sa hymn at sa plug as an educational discussion, Ginoong Rivera. Papaano natin ito dapat kinakanta at ano yung mga gestures or tayo ba'y talagang tatayo at talagang titigil? Ano ba ang nararapat para at least aware, lalong-lalo na ang mga bagong henerasyon na Ginoong Rivera? Apo. So ito po, with regards doon sa pagbibigay respeto sa ating national anthem, unang-una po sa lahat, sa pagkanta nito, dapat po tayong tumayo tayo. No? Well, of course, we have to consider those people na syempre hindi naman makakatayo ang mga nasa wheelchair. So, yeah. tayong kayang tumayo naman, tumayo tayo ng straight o tumayo tayo ng tuwid, ilagay ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib, at kung hindi man po natin awitin, at least magbigay tayo ng pugay sa ating national anthem sa paglalagay ng ating kamay sa kaliwang dibdib. Kung kaya po, ganun po siyang inibigang halaga, supposedly. Yun nga lang, ang nakakalungkot, ayun po, napakakonti lang po talaga kung tutuusin, ang gumagawa nito at hindi naman po ganun karami. Oh. Talagang nagbibigay pugay sa ating pambansang awit at pambansang watawat. At sa ating watawat, as a reminder din sa mga LGU, ano ang dapat na mukha ng ating bandila at paano ito ilalagay o ihahang yung mga rules na dapat nating procedure, ano yung sa kaliwa, sa kanan, at ano ang particular na reminder, Ginoong Rivera? Okay po. Umpisahan po natin sa ating national sa tamang positioning ng ating flag. Ang tatlong araw ay tatlong between at isang araw, kailangan po ang posisyon nito ay nasa kaliwa. Kung nakaharap po kayo dito, nasa kaliwa po itong part. At ang kulay blue po ay nasa taas, ang kulay red ay nasa baba. At bumabaligtad po ito tuwing nagkakaroon ng giyera. Aha. Ang positioning naman po niya, pagka po ito ay vertical, Aha. ang right side po niya, kung nakaharap po kayo dito, ay dapat po sa right side nandoon ang kulay pula at nandoon naman ang kulay asul sa kaliwa. Okay. Kung nakaharap po kayo sa flag. Yes. So, At ang flag po natin ay opo. So wag na wag po tayong magkakamali dahil po pagka ang red po ay nasa kaliwa at ang blue ay nasa kanan, nangangahulugang tayo ay nasa giyera o meron pong isang pangyayaring nagaganap. Kaya wag na wag po nating papagbaligtarin ang dalawang yan. Okay. Again po, sa lahat ng tagapakinig, facing you, it must be nasa left po ang blue, nasa right ang red. Okay, copy on that. At While ang pag-raise naman po ng flag natin, dapat po by 8 o'clock in the morning, Okay. naka-hoisted na po ang
ating flag. Aha. At by 5 o'clock in the afternoon, kailangan po nakababa na siya. Not unless po ang inyong site ay isa sa mga declared sites na pwede pong mag-hoist ng flag 24/7. Okay. Kunwari, ano ba ang mga establishmento tulad nito? Airport. Aha. Ano pa po ba? Mga historic sites tulad ng Pamintuan Mansion. Okay. Bukod po sa Pamintuan Mansion, may mga iba po tayong mga historic sites na sikat na kung saan ang ating national flag ay hoisted 24/7. Isa po dito ang Rizal Shrine sa Luneta. Aha. Isa po dito ang Pinaglabanan Shrine sa Caloocan at ang Emilio Aguinaldo House doon naman po sa Kawit, Cavite. At sa mga local sites naman, ano ba ang pwedeng kategorisasyon naman kung sakaling hindi sila... Okay, go ahead, sir. Kung hindi po declared ang site as one of those sites na pwedeng mag-hoist o pwedeng magtaas ng bandila 24/7, hindi po natin pwedeng baguhin basta-basta ang ruling na yun. Oh. Kasi po dumadaan po ito sa tamang proseso. Oh. Kung kaya po, for example, meron kayong isang national site o meron kayong historic site sa inyong lugar, hindi po nangangahulog ang historic site kayo, basta-basta na lang po kayong mag-hoist ng flag 24/7. Kailangan nyo pa rin pong sundan yung mga itinalaga ng gobyerno kung alin lang po ang mga site na ito. Okay. Although I promise you to have 30 minutes of your time in my interview, though I really want to extend it further, but of course mamaya may celebration na dyan sa Pamintuan Mansion. So isa sa panghuli, sir, ay ano ang magaganap dyan? Ano ang itsura mamaya dyan sa Pamintuan at sino-sino ang mga dadalo at ano ang isa sa mga exciting para sa iyo sa mga ganitong araw, Ginoong Rivera? Sir, pakiulit po. Sorry po. Isa sa mga huling tanong natin ngayong araw, ano ang pinaka-exciting na inaantabayanan mo dyan sa Pamintuan Mansion? At the same time, ano ang mga expected na magaganap at mga personalities na magjo-join sa inyong celebration sa Pamintuan Mansion sa Angeles, Pampanga? Ngayong araw po, ang magaganap po ay of course ang pinakaabangang flag raising ceremony mamayang 8:00 ng umaga. Okay. At pagkatapos po nun ay meron mga series of speeches mula po sa aming mga paunauhing pagdangal. Ilan po dito ay ang Vice Mayor ng Bayan ng Angeles, ang Mayor, Alkalde ng Bayan ng Angeles. Sa pagkakaalam ko, darating din po ang isa sa mga congressman ng Pampanga at bukod doon ang aming representative mula sa National Historical Commission of the Philippines at ang aming guest of honor. Ayun. Na mula din po sa isang sangay ng gobyerno. And lastly, Ginoong Rivera, ay sagutin natin ang hamon ng mga ilang mga critic or mga writers. Mahirap bang mahalin ng Pilipinas? Ano ang sagot mo dyan? Lalong-lalo na ang daming challenges sa development story ng Philippine Republic. Ay, opo. Totoo yan. At sa totoo po, maririnig natin, lagi nating naririnig katagang, ang hirap mong mahalin ng Pilipinas. Oh, yeah. Kung titingnan natin sa perspektiba ng isang normal o isang pangkaraniwang mamamayan, pwede niya pong hindi po natin makakaila na nasasabi talaga nila ang mga ganito gawa ng mga nakikita nila ang mga nangyayari sa ating bansa. Pero hindi po ibig sabihin na mahirap talagang mahalin ng ating bansa, na napakahirap mahalin ng Pilipinas. Napakasarap pong mahalin ng ating bansa dahil po marami pong dahilan para gawin natin ito. Yes. Una, ang ating kasaysayan. Pangalawa, ang ating natural landscape. Yes. Pangatlo, ang ating booming economy. Yes. At pang-apat, ang effort ng bawat isa para gawing matatag ang ating republika. Oh, wow, I really love those words, Ginong Garland. Bagamat wala ng oras at alam kong that the celebration will start very soon. Opo. Thank you so much Opo, for your time, for the people of Mindoro, for those things to be heard. And your message again, Mr. Aaron Garland Dalusong Rivera.
Alright po, bago ko po bigay ang aking message for the Independence Day, inaanyayahan ko po ang lahat na bumisita sa mga museums ng National Historical Commission of the Philippines. Bukas po kami mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At bukas po kami mula Martes hanggang araw ng Linggo. Ang ating mga sites po ay kalat sa buong Pilipinas at meron pong 29 museums na minamanage o hinahawakan ng National Historical Commission. So, isa po dito ang Pamintuan Mansion na nandito sa bayan ng Angeles. Bukod po doon, paki-follow po ang aming page, ang National Historical Commission of the Philippines, para po makita nyo ang aming mga updates with regard sa mga seminars, lectures at mga online activities. Gayon na rin po ang aming mga museums para po malaman nyo kung ano yung mga naganap sa aming mga museums. At para naman po sa Independence Day, again sa lahat, isa pong mapagpalayang araw at pinabati ko po ang lahat sa ating ika-126 na taong kalayaan. At isa po ito sa mga araw na dapat natin talagang bigyang pansin. Isa po ito sa mga araw na ating dapat bigyan ng respeto. Lalo na po, napakadami po ang nagbuwis ng buhay. Yes. Makamit lang natin ang ating kalayaan. Yeah. Mabuhay po ang Pilipinas. Maraming Mabuhay salamat, Ginoong Aaron Rivera. Mabuhay po kayo and looking forward to work with you para sa Mindoro very soon. Thank you so much, sir. Salamat po. Opo. Looking forward po. Okay. And Nakasama po natin mula naman po sa Pamintuan Mansion sa Angeles, Pampanga, ang isa sa mga kawani ng National Historical Commission. Sa ilan pong nating minuto na pagtatanghal sa ating palatuntunan ay marami tayong narinig at natutunan sa kanya. Magbabalik po ang ating palatuntunang Usapang Mindoreños.